Para po sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Colossians. At praise God, tayo'y nasa huling verse na ng aklat o ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolose. Ito po ang sinasabi sa maikling uh, salita ni Apostol Pablo sa verse na ito. Akong si Pablo ay sumulat ng pagbating ito ng sarili kong kamay. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Sumainyo nawa ang biyaya. So, kaya ng aking nasabi sa umagang ito, we come now to the last verse of the letter of Apostle Paul to the Colossians. At dito sa bahaging ito, he delivered his closing words to the church at Colossae. So, purihin ng Panginoon at tayo ay nasa 49th message in our study in the letter to the Colossians. Short ng isa bago dumating ng 50, no? But praise God na hindi naman natin ini-aim yung paramihin yung message nito, but praise God, nakarating tayo sa 49th and the last message na ating pagbubulayan sa umagang ito sa letter to the Colossians. At purihin ang ating Panginoong Diyos na dumating tayo dito sa pagkakataong ito at we entrust sa ating Panginoong Diyos ang mga bunga at pagpapala ng mga napag-aralan natin in the past sa ating mga buhay. Nawa maging fruitful ito sa ating mga buhay, sa ating paglakad sa ating Panginoong Diyos. At masasabi natin na even in this few words ni Apostol Pablo dito sa letter ending na ito, we can still glean or makakapulot tayo ng mga valuable lessons na ating magagamit sa ating paglago, sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at even sa ating pamumuhay ng may kabanalan sa ating mga buhay. At nawa, iniaasa natin sa ating Panginoong Diyos na ang lahat ng bunga ng mga pag-aaral natin dito sa Book of Colossians ay mag-convert into pleasing God at nawa, maparangalan natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga ito. So, sa umagang ito, let us study yung what are the words contained in the closing words of Apostle Paul to the church at Colossae. So atin pong pinamagatan itong pag-aaral sa umagang ito, Paul's closing words to Colossae. At dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, may mga ilan lamang tayong mga punto. May tatlo tayong punto kung ano yung mga nilalaman or ano yung mga contained dito sa mga closing words ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians. Una is yung kanyang apostolic signature. Meron siyang sa kanyang sulat, sinabi niya, I, Paul, write this greeting with my own hand. Ito yung apostolic signature ni Apostol Pablo. At ikalawa naman sa ating pagbubulay ay yung remembrance of his imprisonment. Binanggit na niya dito na remember my chains. Contained dito yung remembrance of his imprisonment. At ang ikatlo naman is his grace wish. Grace wish ni Apostol Pablo at yung paghangad niya na ang ating Panginoong Diyos ay magbuhos ng biyaya sa kanyang mga ina-address sa sulat na ito. Sabi niya, grace be with you. Sa ating pagpapatuloy sa maikling pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon o aming Diyos, salamat na dumating kami sa huling verse ng book
ng letter to the Colossians, O God. At nawa, Panginoon, dalangin muli namin na samahan mo po kami sa amin pong pag-aaral na ito, at sa umagang ito, nawa, patuloy mo po kayong pagpalain sa iyong salita, O Diyos. Buksan mo po ang aming pong isipan, pagkaluan mo po kami ng pangunawa upang muli naming matanggap ang pagpapala ng iyong salita. Salamat po aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sinasabi sa salita ng ating Panginoong Diyos, I, Paul, write this greeting with you, with my own hand. Remember my chains. Grace be with you. I, Paul, write this greeting with my own hand. So, this is the apostolic signature of the Apostle Paul. Nung mga unang panahon po, letters in the ancient world, madalas po ay ginagawa ito sa pamamagitan ng pagdidictate at isinusulat ito ng isang trained scribe. Itong mga trained scribe na to, they are expert in writing down what was dictated to them. At sila rin yung mga trained upang yung mga letters na kanilang pinoform ay maaring maging maikli, malinis ang pagkakasulat, at maging understandable ang lahat ng nakasulat doon. Noong mga unang panahon din po, kinakailangan ito kasi hindi pa ganun ka-available yung mga ginagamit sa panulat, yung papyrus, at napaka-expensive daw po noon nung mga unang panahon, at hindi pwedeng mga masayang yung mga valuable na papyrus na yon. So yung mga scribes, they are trained to write small and neat letters. So nung itong pagkakasulat po ng Book of Colossians, naging practice din po ni Apostol Pablo na i-dictate ang kanyang mga letters. Halimbawa na lamang sa aklat ng Romans, meron din po siyang naging kasamahan na siyang nagamit upang sumulat ng kanyang letter. Sa Romans chapter 16 verse 22. Romans 16 verse 22, sinasabi po dito kung sino, no? I, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord. So isa yung taong ito na naging kasama ni Apostol Pablo bilang tagasulat ng kanyang letter na kung saan idinedictate niya ito at isinusulat ng isang trained na manunulat. At ang ating Apostol Pablo din ay sa kanyang mga sulat i-inscribe siya ng few words of greeting on his own hand sa dulo nito upang bigyan ng greetings or bigyan ng authentications ang sulat na form. Kahit ito'y kanyang mga dinictate at isinulat ng kanyang mga kasama, madalas nagbibigay siya ng short words na kanyang sinusulat sa kanyang sariling kamay sa mga dulo ng letters na ito. Halimbawa na lamang sa Galatians 6 verse 11, sinabi niya doon, Galatians 6:11, see with what large letters I have written to you with my own hands. At sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 17. 2 Thessalonians 3:17, sinabi niya rin dito, the salutation of Paul with my own hand, which is a sign in every epistle, so I write.
At ganoon din sa 1 Corinthians 16:21. 1 Corinthians 16:21. The salutation with my own hand, Paul's. So, ito yung nagbibigay ng greeting ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang sariling sulat kamay sa dulo ng kanyang mga letter. At sinasabi nga ayon sa mga commentaries na isa si Silvanus at si Timothy who played some part of the letter composition of Apostle Paul. So ano po yung purpose ng pagsulat niya ng sarili niyang mga words sa mga letter ending sa kanyang mga letters? The purpose of his name appearing at the sentence is to affirm its genuineness. So mahalaga po yung pagiging tunay or original ng mga sulat na nakakarating sa mga iglesia. So yun po yung unang purpose. Bakit kailangan niyang gawin ang mga ito? At ikalawa naman po is to discourage the spread of fake letters. Masasabi natin, no, meron na rin palang mga fake letters na kumakalat nun. May mga fake news na rin siguro. May mga copied na rin or ginagaya na rin yung kanyang mga sulat. At salamat sa Panginoon at hindi niya ipinahintulot yung mga bagay na yon at nakarating sa atin dito ngayon yung mga original letters na sinulat ni Apostol Pablo. So, ang kanyang pangalan ay nakatatak doon sa dulo ng kanyang mga letters. His name stamps the whole letter with his apostolic authority. The thing na nandun yung pangalan ni Apostol Pablo sa dulo ng kanyang mga letters marks the apostolic authority, na kung saan, kung ano yung nilalaman na teachings or yung mga rebukes na nakasulat dun sa dulo sa letter, sa buong sulat na yon ay authoritative dahil nakasulat ang pangalan ni Apostol Pablo. At ito'y authoritative when it comes to our faith and in the practice of the churches. So yun po yung unang bahagi, yung apostolic signature na nilalaman ng mga words ni Apostol Pablo dito sa kanyang closing section ng letter to the Colossians. At ang ikalawang nilalaman naman ng kanyang sulat dito is remembrance of his imprisonment. Sinabi niya doon, remember my chains. Remember my chains. Sa Tagalog, sinabi dito, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. He reminds the Colossians of his chains. Sinabi niya doon, don't forget that I am in chain. Or remember that the hands that write this letter is a chained hand. Anong ibig niyang sabihin doon? Bakit kailangan niyang isulat na remember na ang sumusulat ng kamay na ito is naka-chain or naka-tanikala? Ang word po na remember, other meaning po nito is to be mindful. To be mindful of. At to call to mind. Alalahanin sa ating mga isipan. To hold in memory. At to keep in mind. Yan po yung ibang mga meaning ng salitang remember na sinasabi dito, ipanatilihin natin sa ating mga memory itong mga salitang ito. At bakit kaya sinasabi ni Apostol Pablo na panatilihin natin sa ating mga isipan that this hand that is writing to you is in chain? It is essentially a request for their continued prayer. Na
alalahanin nila yung kanyang kalagayan. It is essentially a request for their continued prayer on his behalf. So nais ni Apostol Pablo that yung kanyang mga readers maalala nila or to bring to remembrance his chains upang magsilbi itong stimulus upang siya ay kanilang ipanalangin. Hindi naman dito binanggit ni Apostol Pablo yung panalangin na kanya siya ay makalaya, but alalahanin lamang siya sa anumang kanilang mga panalangin. So nag-i-indicate ito ng pagiging tao ng ating ni Apostol Pablo, yung kanyang humanness, nangangailangan pa rin kahit sa kanyang kalagayan bilang siya yung mga tinitignan nilang leader, nangangailangan pa rin siya ng he still needs support through prayers. At masasabi po natin na even a great teacher and leader like Apostle Paul need prayer. So kung itong isang taong tinitignan natin as kapaki-pakinabang at napakatatag sa pananampalataya is nangangailangan pa rin ng pananampalataya, so ano pa kaya tayo na masasabi natin hindi tayo ganun kalago, hindi tayo ganun ka-learned sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. So we really need also prayer, panalangin din ng bawat isa sa bawat para sa isa't isa. So a truly great man is not too proud to ask that he be remembered in prayer. So nagpapakita po ito ng humbleness ni Apostol Pablo, that kahit siya ay isang great man, masasabi natin he is not proud, na para hindi na siya humingi ng request ng panalangin sa mga taga Colossians. Ganon din po tayo, no? We are not too proud dapat na humingi ng panalangin in times na talagang nangangailangan tayo ng panalangin. So, sabi po comment po ni Ian S. McNaughton, sabi po niya, those who are in service of Jesus Christ are not immune to hardship or injustice in a fallen world. Suffering is ordained by God for believers, and Paul knows that prayer will help in this situation. So, suffering is ordained by God for believers, no? Great mga examples po dyan makikita natin sa Old Testament, the book of Job na isa siyang sinabi po na isa siyang matuwid, but he still faced suffering. At may mga purpose po yun, kaya ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. At greatest example po, ang ating Panginoong Jesucristo, that he faced suffering in the cross, suffering in this life, sa gitna ng kanyang mga tao, sa gitna ng mga taong nilikha ng ating Panginoong Diyos, na-experience niya yung mga suffering. So, isa po itong bulaan sa mga katuruan na kumakalat ngayon, na pag ikaw ay lumapit daw sa ating Panginoong Jesucristo, no, mawawala na lahat ng iyong problema, mamumuhay ka ng maganda. So, too good to be true yung mga promises na yon, but it's not true na mangyayari yon sa mga buhay ng mga tao. Maaari na kahit ang isang tao ng Diyos ay dumaan sa iba't ibang mabibigat na pagsubok sa buhay, but nandun yung kanyang kapayapaan dahil siya'y tunay na sumasamba at dumadakila sa ating Panginoong Diyos. So, kailangan po talaga ng prayer to help us in this kind of situation, kagaya ng dinadanas ni Apostol Pablo sa kanyang sa kasalukuyang kalagayan niya, no, while he was in prison in this time. So, yun po yung mga purpose bakit
binanggit ni Apostol Pablo to ask, essentially, to ask prayer, to request prayer for them para sa kanyang kalagayan. But aside from that po, aside from asking for prayer, that he reminds them of his chains, aside from that po, Paul wanted the Colossians to remember anong nais niyang ipaalala sa kanila. He wants them to remember why he was in prison. Nais niyang ipaalala rin sa kanila why he was in prison. At nais din niyang ipaalala sa kanila or ipa-remember sa kanila, i-call to mind, to hold in their memory who he was imprisoned for. Why he was in prison at who he was imprisoned for. Sabi ng comment ni Dr. J. Ligon Duncan, sabi niya dito, Paul wanted these people to remember why he was in prison. For preaching. Ano po yung kasagutan dun sa why he was in prison? For preaching the message that we are complete in Christ and in Him only. Ito po yung dahilan bakit nasa prison si Apostol Pablo. For preaching the message, for preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. At isa pa, he wanted them to remember who was imprisoned for. Kanino nga ba? Bakit nabilanggo? Para kanino nabilanggo si Apostol Pablo? So, the master, para ito sa ating Panginoong Diyos. His master, ang ating master, ang ating Panginoong Diyos, the Lord and the Savior. He was not at last the prisoner of Caesar. He was not a prisoner of Rome. He was a prisoner of Christ. Dagdag pa ni Dr. Duncan, he wanted them to remember the message and the master who had put him in that prison, because he wanted them to cling to the truth of that message and always be loyal to the master who had given them that message. So napakaganda po ng kanyang sinabi, no? Pinaalala ni Apostol Pablo ang kanyang pagkakabilanggo upang encourage yung mga sinulatan niya dito sa Colossae to cling to the truth sa mensahe ng Ebanghelyo. Remember po sa ating mga pag-aaral nung nakaraan, no? Yung church na ito is infected by the false teaching. At dito sa huling bahagi ng sulat ni Apostol Pablo, he still want the people of God in Colossae to cling to the truth of the message of the gospel, that we are complete in Christ and in Him only. Hindi na sila nangangailangan ng kung ano-anong mga instituted na mga katuruan na idadagdag pa aside from sa kasapatan ng atin pong Panginoong Jesucristo para sa atin pong kaligtasan. At he also want them to remember His chains for them to be loyal sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kagaya po ng ating narinig kanina sa ating scripture reading, dadaan po tayo sa iba't ibang mga kapighatian dito sa buhay na ito, but we are encouraged to be loyal to our Master, our Lord and our Savior, our Lord Jesus Christ. At dako po tayo sa ating ikatlong nilalaman, itong closing words ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossae. Third po is lastly, yung grace wish niya sa mga kanyang mga mambabasa sa Colossae. Sabi niya dito, grace be with you. Grace be with you. So, isinama ni Apostol Pablo itong grace wish to his readers in the closing of all his letters.
inyo pong titignan ang inyong mga Biblia, no? If you will scan it, mamaya kung may mga oras kayo, in all of the epistle of Apostle Paul, nakasulat po lahat diyan yung kanyang grace wish. Karamihan nasa dulo po yang bahagi ng kanyang mga sulat. He normally asked the Lord Jesus, nakasulat doon, or the Lord Jesus Christ to dispense this grace sa kanyang mga sinusulatan. So ang salitang grace po, charis. Charis is a rich foundational theological concept. At ginagamit po ito ni Apostol Pablo to express the essence of Christian faith. Halimbawa na lamang yung kanyang binanggit dito sa Colossians 1:6 patungkol sa ating pananampalataya. Colossians 1:6, sinabi niya dito na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namunga at lumago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula sa araw na inyong narinig at naunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito'y sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na nawahan natin ang katotohanan ng kanyang mga salita. At sa kanyang sulat naman sa mga taga-Roma, Romans chapter 5 verse 2. Romans 5 verse 2, sinasabi po dito, sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. So, sa Apostol Pablo ay ginagamit niya itong salitang grace to express the essence of our Christian faith. So, ito pong grace or biyaya ng ating Panginoong Diyos, it is God's favor in Christ to the undeserving people like us. It transforms our hearts and lives and leads us unto glory. Ito po yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. So, nararapat lamang na sa makikita natin na sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Kolose, inumpisa niya ito sa pamamagitan ng biyaya. Sa Colossians 1:2, sinabi niya dito, inumpisahan ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng biyaya sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Inumpisahan ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng biyaya at makikita natin dito sa last verse that he concludes with the similar wish. Sa pamamagitan ng biyaya pa rin. Sa biyaya nagumpisa, sa biyaya matatapos. Ito'y biyaya ng ating Panginoong Diyos na tayo natagpuan natin sa Kanya. Nagumpisa tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos at hindi po natin masusustain ang ating mga buhay, pananampalataya, kung hindi biyaya ng Panginoon din ang gumagawa nito. So we start the Christian life because of God's grace, and we need it until the end of our journey. Biyaya ang nagumpisa sa atin at biyaya rin ang magsusustain sa atin hanggang sa katapusan. There is no true Christian po that will not require the grace of God in his life. Wala pong sigurong isang totoong Kristiyano na magmamalaki sa kanyang buhay na nakatanggap siya ng biyaya ng Panginoong Diyos at siya na yung magsusustain nito. Bawat isa po sa atin nangangailangan pa rin ng biyaya ng ating Panginoong Diyos hanggang sa ito po'y isakatuparan unto glory. So, in all aspects of our lives, we need the grace of God to continue. Kailangan natin in every aspect sa ating pamumuhay
upang tayo makapagpatuloy sa ating pamumuhay. Nangangailangan po tayo ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Unang-una, it keeps us from falling under false teaching. Biyaya ng Panginoong Diyos na hindi po tayo mahulog sa anumang mga maling katuruan. Kung na-preserve tayo into the truth of the teaching of our Lord Jesus Christ and His apostles, biyaya po yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yan sa pamamagitan ng ating sariling karunungan na nakita natin yung mga katotohanan at na distinguish natin yung truth sa mga maling katuruan. Biyaya po yan ng ating Panginoong Diyos that He keeps us from falling under the false teaching. At biyaya rin po ng ating Panginoong Diyos for us to be strong in the Lord. Yung may pananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, in-exercise po natin yung ating faith, but still, yung faith na yan is biyaya pa rin sa atin ng ating Panginoong Diyos. It keep us strong in the Lord and in the power of His might. At ang biyaya rin po ay kailangan natin to do His will. Magagawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi sa ating sariling kalakasan pa rin. It is all by grace pa rin. So, another thing, we need it. We need the grace of God. Biyaya ng ating Panginoong Diyos para naman gawin yung kanyang mga work. Work in His ministry. Huwag tayong maging proud sa ating sarili na nagagawa natin ito dahil sa kagalingan natin o karunungan natin, but it is still by the grace of God. And we need the grace also, especially sa ating banal na pamumuhay. Makakapamuhay tayo ng banal dahil sa biyaya rin ng ating Panginoong Diyos. So, napakahalaga po nitong salitang ito, no? Yung grace na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang grace po is yung hindi ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung mga hindi natin deserve, hindi nararapat sa atin, ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. That is grace, and it is balanced then by the mercies. The mercy, yung awa ng ating Panginoong Diyos na kung saan, kung ano yung ating deserve, the wrath and condemnation, hindi ito ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. So, tunay na purihin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga ito that hindi lang niya ibinigay yung mga hindi karapat-dapat sa atin, but binigay niya yung hindi karapat-dapat sa atin at hindi rin niya ibinigay yung nararapat na para sa atin, yung wrath and condemnation. So, it's all about grace. It's all about grace na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. So, the Holy Spirit or the presence ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, sa mga Christians, is a proof of grace. Ang isang Christian is pinananahanan ng banal na espiritu, and that is proof of grace. Dahil hindi po yan magagawa, kagaya ng ating paulit-ulit na sinasabi, hindi po yan magagawa ng ating sariling kakayahan. So, maging ang ating Panginoong Jesucristo, promises grace. Nung kanyang sinabi sa kanyang mga disipulo sa Matthew 28 verse 20, nung kanyang isinugo yung kanyang mga disipulo, I will be with you always until the end of this age. So that's presence of God, presence of Christ, presence of the Holy Spirit sa ating mga buhay. At yan po is biyaya ng ating Panginoong Diyos. At lastly po, tingnan natin yung 2 Corinthians 12 verse 9. 2 Corinthians chapter
12 verse 9. Ito po yung sinasabi. And he said to me, my grace is sufficient for you. My strength is perfect in weakness. So ang atin pong Panginoong Diyos ang nagsalita nito may sa pamamagitan sa kay Apostle Paul. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So yan po yung pangako ng ating Panginoong Diyos that anything na atin pong pinagdadaanan is the grace of God is sufficient for us. At para naman sa atin, ano po yung mga katotohanan in this message na atin pong narinig that we can apply in our lives. Unang-una po, we are not strong as we ought. We are not strong as we ought. Kung inaakala natin na malakas tayo, hindi po. We are weak and needed prayer for God to sustain us. Kaya po na highlight kanina yung panalangin na hiniling ni Apostol Pablo na ipanalangin siya para ma-sustain siya dahil tunay na kahit sa kalakasan ni Apostol Pablo, he understand his weakness. At ganyan din po tayo bilang mga mananampalataya. Huwag po nating isipin that we are strong, but we are weak and we needed the prayer to God. Panalangin na humihiling sa ating Panginoong Diyos to sustain us. Even as strong in faith like Apostle Paul acknowledged his weakness and humihiling pa rin po siya ng panalangin para sa kanyang sarili. Kaya po tayo, we should always humble ourselves to God and not to boast on our strength and accomplishment. Yung katotohanan pong yan is tunay na applicable po sa ating mga buhay. Hindi po tayo magyayabang, hindi po tayo magmamarunong sa ating sariling kagalingan, sa ating sariling kalakasan, sa ating mga naka-accomplish. Ngunit nangangailangan po tayo ng biyaya ng ating Panginoong Diyos to sustain us. The Word of God reminds us in 1 Corinthians 10:12. Sinasabi po doon, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Mag-ingat po tayo na inaakala natin na matibay po tayo, baka po tayo ay bumagsak. So patuloy po tayong umasa sa ating Panginoong Diyos to sustain us. Ikalawa po na truths of this message na maaari nating i-apply sa ating buhay is we are naturally a forgetful people. We are naturally a forgetful people. So we need always to be reminded of the truth of God's word. Sanabi ni Apostle Paul kanina, no? Remember my chains. So ipinaalala niya sa kanila yung kanyang kalagayan that he is in prison at gaya ng ating nasabi, the message na why he was in prison is because of the message and because of the Master, our Lord Jesus Christ. So we need to be always reminded of the truth of God's word. We need to saturate our minds of the truth. That isipin po natin lagi sa ating kalagayan na we are wretched sinners na iniligtas lamang ng ating Panginoong Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, by the grace of God, inabot po tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung ating kalagayan. Tayo mga makasalanan, inabot ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. The message of the gospel reaches us, and by His Spirit, He opened our blindness to be able to see the beauty of our Lord Jesus Christ at upang tayo ay makalapit sa Kanya. Ito'y biyaya ng Panginoong Diyos na nakalapit tayo sa Kanya. Narinig natin yung ebanghelyo, nabuksan ang ating mga tenga, narinig natin ito, na natanggal yung ating mga blindness at nakita natin ang kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo. So the message of the cross was
made known to us and perceived that we need it for our justification before God. Nabuksan po ang ating isipan, nakita natin yung mensahe ng Ebanghelyo, message of the cross, at ito po'y ating naunawaan for our justification. Its message that we are guilty sinners, bound for eternal damnation, but God who is rich in mercy sent His Son, lived a perfect righteous life, and died and shed His blood for the salvation of His people. We need always to be reminded of that truth. And lastly, may the truths that we have mentioned magnify in our hearts and minds and acknowledge that it is because of the grace of God in us. Sa pamamagitan lamang po ng yung mga mensaheng narinig natin ay nabuksan po ang ating isipan at ito'y sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. At nawa, may we give thanks sa mga biyayang natanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang yung mga physical na biyaya, physical na pagpapala, no? But may we give thanks and praise ang ating Panginoong Diyos for all what He has done and yung mga patuloy pa niyang ginagawa sa ating buhay. Gaya ng linya ng isang awitin, yung "Oh, give thanks." Sinabi doon, "Oh, give thanks to God forever, for all He's done, for all He's given. For every grace, bring every praise to the giver of all. Give thanks." At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, there are only two positions na kinalalagyan ng mga tao dito sa mundong ito. It is either you are in the side of God or you are against Him. Wala pong middle ground doon. Dalawa lang po. It's either you are in the side of God or you are against Him. So the message of the gospel is we are all sinners in the sight of God. Yan po yung pantay-pantay nating kalagayan sa harapan ng ating banal na Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang biyaya, He sent Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos, died on the cross for the remission of the sins of His people. At kung ikaw, kaibigan, nire-reject mo yung mensaheng ito, ikaw ay nasa side ng kaaway ng ating Panginoong Diyos. If you're rejecting this only way of salvation na inordain or ipinanukala ng ating Panginoong Diyos para sa kaligtasan, you are clearly against God. At kung yan ang kalalagayan mo, kaibigan, you are in a dangerous situation. Huwag kang umasa sa iyong sariling mga panukala o para sa iyong kaligtasan. You are not under the grace of God kung ganyan ang iyong saloobin. Kung yan ang iyong kaisipan na maililigtas mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling mga panukala aside from iyong ipinanukala ng ating Panginoong Diyos. You are not under the grace of God, kaibigan, but under His wrath. But may mabuting balita po that the only way you can escape the wrath of God is to abide what the gospel requires for salvation. Ano po ang nire-require ng ating Panginoong Diyos? Ano po ang mensahe ng Ebanghelyo? It is by accepting that you are a sinner. Ikaw ay makasalanan. Ako ay makasalanan. At nangangailangan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga ginawa sa cross ng Kalbaryo, that He shed His blood at namuhay siya ng matuwid bilang pagsunod perfectly sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At dahil dyan, yan yung
ah, natatanging tatanggapin lamang ng ating Panginoong Diyos para maging matuwid ang isang tulad mo at isang tulad ko sa kanyang harapan. This is the only way you can be saved. So kaibigan, repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ while you still have time. Tayo po'y manalangin. Panginoon o aming Diyos, uli, ikaw po ang nag-umpisa sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong biyaya at ikaw rin po ang tatapos or ikaw rin po ang magsusustain until the end sa amin sa pamamagitan pa rin ng iyong biyaya. Salamat po sa mga mensaheng ito namin pong narinig sa umagang ito at nawa ikaw ang patuloy na magpaunawa nito sa amin at sa bawat isang makakarinig ng mensaheng ito. Salamat po Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon.